Okay, good morning po sa inyo mga kapatid. Ito po pag-usapan natin ngayon, tong open bycam law. Dapat po talaga magkaroon tayo ng batas na napupuwersa sa ating mga mambabatas para maiwasan na, 'di ba? Alam naman na natin ano ang krimen na nagaganap during the bycam, lalo na po sa hindi lang po sa national budget pati rin ho sa mga ibang panukalang batas. Yung katulad doon nangyari noon sa hindi ito budget, ito yung Human Security Act. Alam ko 2015 'yun, na nagkakamali. Bakit pinagtatawanan ito, nagamit pa ng mga subversibo bilang proteksyon nila? Hindi po ganun ang layunin ng gumawa ng batas, ng may panukala. 'Di ba? Nung nagkakaroon ng deliberation ng House at ng Senate, napakaganda, kinakatakutan nila. Pero bakit pagdating nung final na pinirmahan na ng presidente, nako po, yung batas puro butas. Naging favorable doon sa mga makakaliwang grupo. Baliktad, 'di ba? So dyan po yan nangyayari. Papasok dyan yung mga lobbyist na nakatingin lang, nakangisi lang, di ba? Kasi pagdating ng bycam, kung kailan pribado na ang lahat, wala nang access ang mata ng publiko, dyan na ngayon papasok ang pang-impluensya, pag-i-impluensya nila sa mga mambabatas. So kung sino ba yung papasok dyan sa bycam? Hindi naman lahat ng miyembro ng Senado yan Kung sino yung mga specific na miyembro ng committee. No, at yung author niyan, usually nga yung author Ichipuere. Siya ngayon po, sila lang magkabilaan ng House at saka ng Senate. Sila ngayon yung kakausapin. Doon nila ngayon ipa-finalize yung version. O yari na tayo. So sa budget, ganun din sa national budget. 'Di ba? Kaya nga po ang nangyari sa sobrang kaguluhan ng mga gagong mambabatas natin. Kaka-insertion nila, ito pong technical staff ng ng Finance Committee ng Senado at saka ng Committee on Appropriations ng House, nagkanda-taranta na siguro, nagka-leche-leche na. So, yung final version po ng bycam report, hindi nila natanggal yung may blank pages at dapat kasi doon i-attach nila yung pages ng final. Nangyari, ang nai-forward nila pati sa PDF copy, kamadalian, kasi rush yan na hinahabol dyan na bago matapos ang taon, dapat plansyado na yan or else reenacted budget tayo. So, hindi neglect na nila na mayroon silang nagawa na isama sa PDF copy, sa soft copy na naipadala sa mga senador na kopya, may blanco yung sa agriculture. Hindi na rin nila naitama. Di ba? At yun, ang pinagsimula na ng paninisi sa Pangulo nung napirmahan yung GAA, sinasabi na may blank pages doon na pinirmahan. Kumbaga, nag-fill in the blanks na lang ang administrasyon, kundi ba naman kagaguhan din ng ibang mga kongresista ng mga DDS, yung kwento na yan. Dahil hindi naman dumarating sa Pangulo ang bycam report. Sa committee lang yan. Sa Kongreso at Senado lang yan. Di ba? Tapos doon, i-rewrite pa kasi yan yung final version na nagigipong, dito yung enrolled bill. Yung enrolled bill, ito yung dumarating sa presidente. Yung panukala na budget. Yan ang nire-review nila. At pag na-review na nila, alin yung na-veto ng Pangulo, di ba? Isusulat niya yung dahilan o kung lahat yun ay inaprubahan niya, then yun po ay magiging batas, magiging bill. Ay magiging GAA. General Appropriations Act of 2020 Churvanes. Ganon. So para maiwasan po yung krimen na nangyayari dyan sa bycam na kapag yung mga budget natin, gaya ng ginagawa na binanggit nga ito ni Alan Cayetano noon again, panahon niya yan nung siya po ang House Speaker na kung saan pinag-aawayan na nila ni Lord Alan J. Velasco yung term sharing nila. Time na ni Velasco yun hino-hostage lang nito ni Alan Cayetano yung national budget at doon niya binabanggit na sa pagla-live niya na merong small committee sila na pwedeng puntahan dyan sa House kahit nasarado na sila, walang session, kahit naka-break, ay pwedeng puntahan para ipasok yung mga suggestion nila, yung mga panukala nilang pagbabago sa budget. Kasi nga, bycam na bycam na. Dyan po sa House ang opisina ng bycam, di yari na ngayon. Di ba? So ganun nila namumuhay, hocus-pocus. Imagine, unofficial yung creation ng small committee. At sino-sino yung mga miyembro ng small committee? Yung mga staff nila. Yun ang mga nagsusulat ng final version na hindi dumaan sa deliberation. Tapos kasabwat po dyan, itong mga cabinet secretary. So tingnan nyo na lang. Sinasabi 142 billion ang insertion ni Jesus Cudero. Ilang billion po yung na-veto ni PBBM?
under ng DPWH, 26 billion. Ano nangyari? Kaya po ngayon, ang sabi ng Pangulo, kapag hindi ito naka-align, yung isasubmit ninyo na enrolled bill sa akin, hindi naka-align sa programa, sa original na request nila ng National Expenditure Program, i-veto niya lahat yan. Hindi baling mag-reenacted budget tayo. 'Di ba? Hanggang sa tumino ang utak ng mga mambabatas natin. Ayan tanong, yan bang reenacted budget na yan? Ano ho ba magiging epekto nito? Well, ang epekto lang naman ito, pareho pa rin naman yung sasahurin nila. 'Di ba? Ng mga taong gobyerno. Oh. Ang mangyayari lang rito yung mga additional na mga project hindi mapopondohan kasi wala reenacted budget, so hindi sila kabilang doon. So ang mangyayari diyan yung mga natapos ng mga proyekto na nagkaroon uli ng pondo, 'di ba? Mas malaking problema to sa Senado. Bakit? Siyempre kailangan nilang isabatas ito na nire-realign namin yung budget na para sa ganitong tulay na natapos na nagkaroon uli ng budget ngayong reenacted budget ay inililipat namin sa proposed project. Ang dami nun. 'Di ba mas masakit sa ulo nila 'yon. So mangyayari diyan ngayon, pagbukas ng bagong session, after ng New Year, after ng break, pagbukas ng session, magkakaroon uli sila ngayon ng pagtalakay sa national budget. Ang House and then ang Senate, yan. So paulit-ulit sila ng ganon. Pag vinito na naman ng Pangulo yan, kasampung veto na yan, wala na silang nagawang trabaho ang mga mambabatas natin. Kakapilit lang ng kanilang insertion na pork barrel nila. 'Di ba? Ay nako. Mas maganda na yung ganon, 'di ba? At least gutom ang mga mga kongresista natin at mga senatong. Kasi mababantayan ng maigi. Wala na dapat magalaw na kasi yung DBM hindi magre-release ng budget 'yan. Ito tapos na to, completed na to, per report. Wala na tayong i-release na budget para sa project na 'yan. Marami tayong naipong bilyones para sa ibang proyekto na hindi napondohan dahil sa reenacted budget. Di si Congress ngayon at si Senate kailangan trabahuin yung pagre-realign yan. 'Di ba? Parang BICAM sila tapos close to mga Senado. 2007 pala, sorry. Mas 2020, that's correct. Ito yung naging amendment. Yun, thank you. 2007, the time of Gloria Arroyo. Kaya, eto tingnan nyo yung sa BICAM. Natutuwa ako kasi, sa vlogger, ako yung unang nagpo-push nito na maraming listang nagalit. Tawag ko pa dito is a public BICAM. Actually, sabi ko nga ulit-ulitin ko na naman, yan pakiusap ng taga-house sa opisina ni SMR na talakayin ko naman itong public BICAM. Sabi ko, ba't parang hindi pa dumiretsa si SMR dyan? Diba? Kasi babash siya ng mga loyalista. Sabihin, pinangungunahan mo si PBBM. Ako naman kasi naintindihan ko, alam ko naman kung ano yun at gusto kong mangyari talaga ang public BICAM. College pa lang ako, talagang problema na yung BICAM na yan dahil illegal ang ginagawa nila dyan. Kaya lang hindi pumiiyak mga mambabatas, mga mambubutas natin dahil nakikinabang sila dyan, pinapasok yung mga illegal insertions, di ba, with the connivance sa mga cabinet secretaries na nagre-review ng national budget bill pagdating sa Pangulo. Siyempre, alam nga namang ipahuli nila ng buo yung insertion ni Congressman at saka ni Senatong, makikinabang sila, di ba? Ay nako. Again, that's there's an anatomy of corruption dito sa Pilipinas. So, mabuti ngayon, nandyan ang Ping Lacson, nandyan po si Martin Romualdez, na ang totoo, siya talaga yung unang-una na, nitong sa panahon ni PBBM na nagsusulong nito. Pero nauna naman sa kanya, sa kay Martin Romualdez kasi panawagan. Kay Ping Lacson, isinusulong niyang maging batas ito, yung transparency. Bicameral conference to civil society observers because transparency is not just a value, it is a weapon against corruption. Hindi lang natin bubuksan ng Kongreso para sa mga mamamayan at magbabantay ng budget, mapapanood din nila ang lahat ng diskusyon sa telebisyon at sa mga social media platform. Kasi kung hindi rin... yan ang dapat, di ba? Again, sa House, open na open sila. Sabi nga ibang klase ngayon mukhang nabaliktad ang takbo ng ihip ng hangin. Dati si Martin Romualdez, ang sinisisi nila diyan sa insertion, diyan sa budget. Pati yung mga sila ungab, 'di ba? Kumukontra sa kanya, siya yung binabatuhan ng sisi. Pumutok yung cake cheese.
na kung saan hindi nila pwedeng banatan si Chis Escudero ngayon dahil nakasalalay ang buhay ni Sara Duterte dyan sa politika. Si Chis pala ang tagaharang, no, bagong duties and functions ni Chis sa Senate bilang Senate President ay maging tagaharang ng impeachment laban kay VP Sara. Ngayon meron tayong Senator Ping Lacson na Diyos ko, pang-5 na yata niyang pagsusulong ito ng kanyang panukalang batas na mukhang ngayon po magkakakulay dahil mismo ang presidente ng Pilipinas at ang House Speaker ay pabor po dyan sa open or sa public bycam. Full transparency, ayoko sa pinagdolokohan, no? Pero hindi rin fully transparent eh. It will defeat the purpose, Mr. President. This is the fifth time that I'm filing this measure. I filed it in the 14th, 15th, 17th, and 18th Congress. Unfortunately, hindi po lumalabas sa committee. Walang committee report, particularly... Ibig sabihin, hindi talaga inaasikaso ng committee, ng Senate Committee na dapat na nagtahandle niyan. Bakit hindi naasikaso? Again, the committee members are also senators. Okay? The written individual amendments submitted by members of the House of Representatives and the Senate to the respective chairpersons. Yung po ba kasama rin sa ma-upload ng mga dokumento? We will now have the ability to look at the changes on a very granular basis. Yung problema lang doon is hindi natin malaman kung sino sponsor or proponent ng amendments. Kasi sa ngayon, bulag po tayo lahat eh. Nakita lang natin, bumukol sa isang district. No, from say 200 million, bigla na lang naging 15 billion. And we cannot identify. Bakit hindi po ma-identify? Again, dun sa House at saka sa Senate, yung public deliberations ng budget, napapanood ng taong bayan. Live, public Di ba? Pagdating po dun sa BICAM, walang minutes of the meeting, walang video recording, sila lang with all their honesty ang magsasabi ano ang nangyari, what transcribed exactly inside or during the bicameral Criminal Conference Committee session. Diba? Ganun lang po yung nangyayari doon. At sino-sino yung mga nandun? Some representatives of the Finance Committee ng Senate at saka ng Committee on Appropriations ng House. Sila lang po ang mag-hocus-pocus para ma-finalize ang version with all the respected insertions sa BICAM. At ulitin ko, tama yung sinabi nila Franklin Drilon na yung 2025 is the most corrupted budget. Bakit? Even President BBM sinasabi niya, hindi niya makilala o hindi niya na nakikilala ang kanyang isinabmit na panukalang pondo para sa 2025. Diba? And take note, hindi po perpekto ang Marcos administration. Kaya yung mga pilit na may nag-PPM pa sa akin na perpekto ang Marcos administration, hanap na lang kayo ng ibang kausap. Hindi nyo ako makukumbinse. At lalo na ngayon ng Pangulo, corruption buster na po. Suportahan natin yan. All I want is to trace back to the proponent or proponents, no matter how many proponents there are. Can we do that, Mr. President? Malabs yan. We are for full transparency. Yeah. The best or the most genuine transparency is full transparency. Kasi kung hindi rin full transparency, parang ayoko sabihin ng lolokohan, pero hindi rin fully transparent It will defeat the purpose, Mr. President. Because what we should know or identify, yung proponent, kasi nandoon po yung taguan Pagka hindi ma-identify, back to the proponent or proponents of the amendment or amendments. Kanya-kanya tayo singitan na naman dyan, Mr. President. That's why when we were discussing that internally and I was consulting with the technical staff, because of that complication, my alternative is to make sure that the third reading, the committee report, Mr. President. We won't be able to identify the proponent of the amendment. Ang problema, hindi nga transparent. Kaya na-involved din yung mga ibang congressmen or even senators na magsingit ng kung ano. Anyway, hindi naman matry sa akin yan. That's my concern, Mr. President. Yeah, if we want to be transparent, let's be fully transparent. The complication that we see, based on my consultation, is how do we attribute the amendment? Then let's trap them, Mr. President. Yung pagkuha ng pondo. Kung ilan yung nag-amend sa amendment at in-amend yung amendment, at least we can backtrack. I get the point of Mr. President. It's just it's not really difficult, Mr. President. If we want to do it, it's not really difficult. Hindi mahirap i-upload yung Mr. President. Tulong po ako, Mr. President. Diba? That's Ping Lacson. Ngayon, kung may kahanap lang tayo na makakalaban ni Sara sa 2028, we have Ping Lacson. And after all, in case na matalo si Ping Lacson, he still senator pa rin siya, right? What do you think?
Qualified naman si Ping Lacson eh. Issue lang naman sa kanyang binabato noon eh, yung importation ng anak niya ng semento, yun lang. Pagdating doon sa corruption, wala. Oh. 'Di ba? Ano sa tingin nyo? Oh, so we have Risa Ontiveros, kaso babae. Oh, now we have Ping Lacson, 'di ba? Ay nako. Yan eh kung gusto nating tumino ang Pilipinas. Simulan na natin ngayon impluwensyahan yung mga kamag-anakan natin na baka ang gusto nila mala showbiz, may giyera sa politika. Okay sana kung nagkakagiyera sa politika para ipaglaban yung tama eh. Anak ng putya. Ang giyera sa politika natin dito, pang sariling interes. 'Di ba? Gantihan. Eh di na tama yung ganun. Tayo nabubukulan pag nag-aaway ang mga dambuhalang, elepante, sabi nga ni PBBM, kawawa ang masa. 'Di ba? Yung mga maliliit na mga halaman, mga damo nagkakasira-sira. So tigilan na natin yon, ilagay natin yung matinong kandidato, matinong politiko. 'Di ba? Yung talagang nagsusulong at hindi ito tumatanggap ng pork barrel ha. Samantalang ibang mambabatas natin na uulol diyan, humahanap ng paraan, 'di ba? And again, I am for open BICAM. Yan. Yung mga issue na paano kapag sensitive, military, may utak naman po yung mga yan. Alam naman nila kung anong dapat na nila, pag-usapan ng naka-closed door. 'Di ba? Naka-executive session. Alam naman nila 'yan. Hindi naman lahat ng bagay kailangan na executive session nila. So, 'yun lang mga related po roon sa AFP, 'di ba? Na kailangan pondohan para sa may kinalaman sa strategy ng bansa natin sa depensa. Pagkuha ng pondo, 'di ba? Okay 'yun eh. Uy, binoto ko yan si Lacson sa senator. Me too. Yan, ilang beses na yung tumakbo ng presidente. This time, iboboto ko siya if tumakbo siya kalaban ni Inday Lustay. Nalagyan ako, supportahan ko talaga to. Pati naisip ko nga pala, si Ping Lacson pwedeng tumakbo uli. Oh, kaysa naman kay Risa. Kasi maraming tututol kay Risa dahil babae. 'Di ba? Tapos issue na pangsira kasi kay Risa, yung hindi naman totoo, yung sa PhilHealth. Na wala ang pera, wala pa siya doon. Dapat talaga open BICAM. Some lawmakers have embraced a campaign, pero Sir JDB, they will walk the talk? No, I don't. An open BICAM would eliminate surprise changes to bills before they reach the desk of PBBM. Tama po kayo. Pero hindi ako naniniwala that they walk the talk. They keep on talking. Diba? Yung iba naman, silent lang kaysa naman sa masilip. Diba? Yeah, that's correct. Yan po, tinanong niya ni Lacson si JB. I lost the video lang, na-delete ko kanina eh. Ba't ko ba naman na-delete kasi? Nakuha ko na yung original video na yon. Tinatanong niya, ano nangyari doon sa 74 billion? Diba? Pero sabi nga rin sa paliwanag, doon sa House, nabawasan. Walang problema, like what I've said. Since meron silang power of the purse, diba? Mag-scrutinize ng requested national budget. Tapos nasa batas po ng sin tax law na merong portion doon ng kita nila ay po mapupunta sa subsidy ng PhilHealth. And I still remember, sabi ko nung una, kung ma-bivito ni PBBM itong national budget ng 2025, malamang ang dahilan ay yun pong pag-zero ng subsidy ng PhilHealth. Pero hindi pala yun. Navito ng Pangulo. hindi nabigyang pansin yun ng Pangulo because he was in favor doon sa pagkakatanggal ng subsidy ng PhilHealth. Kaya sabi ko, meron naman kasi ibang source. Pero tinignan ko yung syntax law, kailangan itong masunod. Kailangan talaga. Batas ang nagsabi and no one is above the law. Ngayon, nasa Korte Suprema yun. Usapin na yan tuloy. Diba? Ay sinasabi nga ni Ping Lacson dyan, ni JV Ejercito, dito sa atin sa Senado, nabawasan ng konti. Yan. Pero pagdating doon sa BICAM na naman, hindi na po malaman, anong sagot na ni JB? Baka nga si JB pa bumawas eh. Sabi ni JB, hindi natin pwedeng pag-usapan kasi nasa Korte Suprema na yan nakasubmit. Di ba? Ang daming napapahamak dahil sa ganyang katarantaduhan. Kaya dapat tanggalin na yung criminal BICAM na yan bagkus magkaroon ng open BICAM. O kaya naman po, kung hindi po open BICAM, dapat ito po ay ang open BICAM pong konsepto para sa akin. Hindi po yung naka-private room na mga representante lamang nila parang may small committee. Hindi po yun ang aking tinutukoy. Since yan po ay opisyal na pondo ng gobyerno na isa sa pinal nila, ang dapat po dito ay joint committee session po yan. Not joint committee session, bagkus joint congressional session. Di ba? Ipagtugma ng dalawang kapulungan ng mga representante ng House at saka ng Senado yung version na hindi sila magkasundo.
para meron itong transparency, may video and audio recording, at meron itong transcript of records. Merong merong written na pwede kang makuha na transcript na kopya. Yun po yung aking open bycam. Hindi po yung konsepto that they were in the hotel. Di ba? Tapos sila lang yung mga hindi po ganoon. Dapat opisyal ang open bycam. Alright? Dapat talaga open bycam sa lawmakers, diba? Hindi malabo nilang gawin yung